Guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, sinupalpal po ng ating panibagong spokesperson ng House. Walang iba kundi itong si Princess Abante. Ito nga pong mga ilang survey firm. Kasi 'di ba makikita ninyo na tumataas daw yung ratings ni VP Sara Duterte, tapos bumababa yung ratings ni PBBM, na kahit ako nagtataka, 'di ba? Paano tataas ang ratings ni VP Sara Duterte? Hindi naman siya nagtatrabaho. Lagi nga siyang nandoon sa The Hague, nandoon sa the Netherlands, sa ICC. Parang naging alakatulong po ng kanyang ama itong si VP Sara, and eventually makikita na lang natin na boom! Si Sara mataas pa din ang survey. For what reason? Diba? Samantalang ang ating presidente na nagtatrabaho ng maayos, laging hands-on sa kanyang papers and works, mga meetings. Diba mga minamahal, magugulat na lang tayo na mababa yung kanyang nakukuhang ratings. Diba? Oh, sabi nga dito sa balita, itong si President Bongbong Marcos daw bumaba, 'di ba? Sa pulso ng bayan, from May 6 to May 9 among 1,200 respondents, yan basahin ko na lang sa inyo mga minamahal yan, Diyan muna tayo mag-focus. Sabi dito sa balitang to, respondents showed the trust rating stood at 32%. A 3-point increase from 29 dito kay PBBM. Tapos yung trust rating ni Sara Duterte daw ay tumaas, 'di ba, ng 50%. Like, sino niloloko na tong pulse na to? 'Di ba kaya nga sinupalpal? Sino nagsupalpal? Yung panibagong spokes ng House na si Attorney Princess Abante. Ito yung kanyang sabi. Basahin natin para mas malinaw. Yan so palpal malala. Sabi dito, siguro kung meron tayong natutunan ngayong eleksyon, ay hindi naging tugma ang mga naging datos ng mga survey prior to election doon sa actual na resulta. May mga nakikita tayong consistent na nasa winning circle sa survey. All throughout sa campaign period, hindi naman natin nakitang nagtagumpay. For example, Bong Revilla, laging nasa survey. Minsan top 6, top 7, laging nasa survey, di ba? Tapos itong si Kiko, wala. Once in a blue moon lang. Pati itong si Bam Aquino. Di ba? Once in a blue moon lang nakikita natin na makapasok sa Magic 12. Pero tingnan ninyo, ano yung nangyari? Pangalawa, si Bam Aquino. At panglima, si Kiko Panghilinan. So, I think mga minamahal, yung survey is medyo manipulated at hindi dapat ito pagkatiwalaan. Pero, pwede itong maging guidelines. Diba? Pero yung not necessarily na maniniwala ka. Lalo pat, mga minamahal, meron tayong nakita. Tingnan ninyo, December 10, year of 2000. Matagal ng panahon na to, Ito yung dark side ng Pulse Asia. Kita ninyo? Ano yung nakasulat dyan? Basahin natin, mga minamahal. Pulse Asia head admits Aventado paid 620,000 for impeachment survey. And during that time, yung 600,000 na yan ay sobrang laking pera na yan. Mga minamahal, merong bayaran, nababayaran. Kaya hindi na nga Pulse Asia ang tawag ko, kundi False Asia. Nung nakita ko itong balitang to, nasaan ang credibility naman? Tanong lamang po basahin natin. Sabi dyan, mga minamahal, Proof Felipe Miranda admitted yesterday that a presidential advisor paid his polling firm
Pulse Asia 620,000 to conduct a controversial opinion survey of Metro Manilians that showed President Estrada public acceptance rating going up amid this impeachment trial. Yung kay Estrada case to. Tandaan ninyo. So, may history na nga ang Pulse Asia. But, Miranda, chief of Pulse Asia, said he did not know if the government money was used to pay his firm for the survey. Although, kahit pa, sabi na natin na hindi niya alam kung galing saan yung pondong ginamit pambayad sa kanya, pero the fact na yung survey firm ay nabayaran. So, nakaka-lesson ng credential. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong magbase sa survey. Diba? Survey is not enough to prove trustworthiness. Gets ninyo? Sino dito naniniwala sa survey? Me, ako, naniniwala ako sa survey. Pero, not totally magbibigay ako ng 100% fully trust sa mga survey. Maybe this time, ganito yung issue ng bayan, kaya ganito yung naging survey. Maybe this time, merong naging issue si ganito, kaya ganito, ganyan. Pero mga minamahal, at the end of the day, nasa voters pa din yan. Minsan, yung correspondence, kaya hindi basihan yung survey. Mga minamahal, sa trust rating ng presidente kung mababa man yan or hindi. Gets ninyo? As long as nakikita naman natin yung ginagawang accomplishment ng presidente, then why not? Diba? Gets, mga minamahal? Baka hindi nyo pa nakukuha yung punto ko. Hoping sana na mag-gets ninyo. Sobrang linis at sobrang linaw. Buti na lang may panibagong spokes tayo, no? Ng House of Representatives. So, palpal. So, palpal, yung mga nagmamind conditioning na mga, mga survey firm. Sobrang galing ni Princess Abante. Talagang singgaling din ni Atty. Claire Castro. Kaya mga minamahal, bago kayo maniwala sa isang survey firm, mag-legit check background muna kayo. Kasi yung Pulse, to be honest, meron ako nabasa ang isang article na dati na daw yung attack dog ng mga Duterte since 2016. Kaya nga kung mapapansin ninyo, mostly, ng article or ng Pulse Asia is favorable into the Duterte. Diba? Gets ninyo? So, ngayon, hindi ko sinisira yung image ng Pulse Asia, pero base sa ating mga napapansin at base sa ating mga napagdikit-dikit na istorya, medyo parang basag na yung credentials, yung accountability, yung transparency sa survey firm na yan. Bayad eh. Yung survey, negosyo din yan. Bakit? Para mamanipula mo. Kasi ganito, example ko sa inyo, meron akong gustong ipagawang batas. Ngayon ang gagawin ko, dahil medyo wala naman sa akin naniniwala na mga kongresista, idadaan ko sa survey. Okay? Ito namang survey firm, magsa-survey. Ganito yung gusto kong batas. Tapos pag lumabas na madaming nag-positive, madaming umagri sa gusto kong ipatupad na batas, papakita yan sa sa Congress. Ngayon, yung Congress or yung mga nasa House mapapaisip. Siyempre, madaming umagri sa na yan. So, demand to ng mamamayang Pilipino. Then, eto na. Sunod-sunod na. Magkakaroon na. Ipo-push na. Kasi, yung correspondence, yung survey, naging basihan nila na demand to ng mga Pilipino. Yan yung kahalagahan ng survey kung hindi nababayaran. Paano yan kung nababayaran? Diba? Alright, mga minamahal, nagigets ninyo yung punto ko? I hope na everyone who is watching in this video, clearly, nagigets nila yung initial point of view ni Alicia. Diba? Na minsan yung survey is useless dahil binabayaran. Minsan naman, maganda. May pros and cons ang survey. So, don't rely
over the survey, mga minamahal, kasi minsan baka kayo ay namamanipulate lang. It's better na kayo mismo sa sarili nyo, mag-research kayo. Kung mababa man yung survey ni PBBM, tingnan ninyo, mababa ang survey niya, pero bakit ito walang ginagawa mataas? Magtaka na kayo doon. 'Di ba? Alright, it's me again, Alicia ninyo, mga minamahal. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ingat, mga kababayan!